Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay. Naway sana po ay muli tayo ay maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapalang aral. At kung kayo po ay nakahanda na, ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, alam po ninyo, kung tayo po ay totoong nananampalataya at nagsasabing tayo ay pinagpalang anak ng Ama, ano po, sana hindi tayo nakakalimot na maalala ang lahat ng ating mga tinatanggap na pagpapala. Bagamat may mga pagkakataon na naiiyak tayo kung minsan. Pero kung maalala natin yung mga aral na narinig na natin, maging si Job, na alam natin na siya ay binigyan ng katakot-takot na pagsubok sa buhay, ay maalala po natin na sinabi mismo ni Job na bakit tatanggapin lang ba natin ang ating Ama kapag tayo po ay kanyang ginagantimpalaan o pinagpapala. At sa kabutihan lang ba natin siya maaalala? Hindi ba natin siya maaalala, sabi nga niya, kung tayo po ay kanyang binibigyan ng kaunting pagsubok sa buhay. At ang katanungan po hindi kaya natin malimutan ang ating Ama kapag tayo po ay may mga bagabag sa buhay? O hindi kaya natin malimutan ang ating Ama kung tayo po ay sumusobra sa pagpapala? Dahil ang aral po na ibinigay sa atin ng rabay ay may pamagat na maalaala mo kaya? Maalala kaya natin ang lahat ng mga kagalingang ginawa ng Ama sa atin? Maalala kaya natin ang lahat ng pagpapagal na ginawa ng Ama sa atin? Maalala kaya natin na nung panahong tayo ay umiiyak, ang ating Ama ang ating tinakbuhan at siyang sumakludo sa atin? Now, gaano natin naaalala ang lahat ng mga pagpapala ng Ama sa atin? Ito po yung katanungan sa atin, ano po? And we pray na tayo po ay may pulot na aral. Dahil anuman po yung ating mga kabagabagan sa buhay, o anuman po yung antas ng ating buhay, o yung tinatawag na kaluguran sa ating buhay sa oras pong ito, hindi sana natin malimutan ang mga aral na ating naririnig na salita mula sa Ama para po sa ating ikatututo. Dahil alam po natin na nasusulat na ang aklat ng mga salita ng Ama ay isinulat para sa ating ikatututo, para po mas maging maayos sana ang ating buhay sa mga susunod na araw, hanggat habang hinihintay po natin ang pagdating ng ating manunubos na siyang magbibigay sa atin ng ating mga pinapangarap na buhay na walang hanggan balang araw. So talasasin po natin ng kwento, ano po? Simulan po natin ang kwento ng rabay dito sa aklat ni Isaias. Isaias chapter 26. Mababasa natin dito yung ibinigay na taludturan ni Propeta Isaias kung ang isang nananampalataya ay totoong nananampalataya, kanino siya magtitiwala. Ito pong sabi ni Propeta Isaias o Yesayahu o Yesaya dito sa aklat ng chapter 26 verse 3 and 4. Ito po ang sabi niya. Ano po? Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, meaning yung tao na nananampalataya sa Ama. Anong sabi niya? Iingatan siya sa lubos na kapayapaan. Meaning anuman yung dumatal sa kanya, may pagsubok man siya sa buhay, o kung siya man po'y sumusobra sa pagpapala, siya po ay payapa. Meaning hindi niya aalintahanin kung ano yung dumating sa kanya. May makakain man o wala, paminsan-minsan, nasa kapayapaan pa rin ang puso niya. Bakit? Ang kanyang buong pagtitiwala ay nakay kanyang Amang Yahweh. Sabi niya, sapagkat siya, meaning yung tao, nabibigyan ng Ama ng kapayapaan, ay tumitiwala sa iyo. Now, maalala natin ang kwento, parang nakita ko kanina, na sabi niya, sumaatin nawa ang kapayapaan ng Ama, na humihigit sa pangunawa ng tao.
Sabi niya, naway the peace of Father Yahweh be unto you that surpasses all understanding. Ibig sabihin, hindi natin maunawaan kung bakit tayo pa rin ay panatag sa buhay, bagamat kabi-kabila ang bagyong dumarating. Bakit? Dahil ang pagtitiwala natin ay kay Amang Yahweh. Parang narinig ko yung patutuo ni Nanay Imbit nung nakaraang araw nung may magtanong kung paano ba niya babalikatin ang pagsubok na ibinibigay sa kanya ng Ama. So makikita po natin na ang mga patutuo ng ating mga kapatiran, lalo na sa ating mga matatanda na sa pananampalataya, ay magbibigay sa atin ng kapanatagan sa buhay. Dahil nasubukan na nila kung paano magtiwala sa nag-iisang bato, sa nag-iisang Elohim na ating Ama at manunubos na siyang nagligtas sa atin sa tiyak na kamatayan. Kaya sabi niya sa verse 4, magsitiwala kayo kay Aba Yahweh. Magpakailanman, meaning forever ang pagtitiwala natin. Hindi lang kung kailan tayo nanampalataya before. At kung ngayon na tayo po ay may nararamdamang bagyo paminsan-minsan, tayo pa ba ay bibitaw sa pananampalataya samantalang napatunayan na natin kung gaano kakapangyarihan si Amang Yahweh. Kaya sabi niya, magtiwala kayo kay Amang Yahweh magpakailanman, sapagkat na kay Amang Yahweh Elohim ang walang hanggang lakas. Sa ibang kasulatan nga, nasusulat, kung kakampi natin si Amang Yahweh, sino ang ating magiging kaaway? Now, yun po ay lubos na pagtitiwala. At yung sinabi sa ibang talata, sabi niya, ako'y naging bata at ako'y naging matanda. Pero sabi niya, pero hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan. Yun ang pagtitiwala. At may kadugtong pa, ni ang kanyang mga anak ay mamalimos ng tinapay. So makikita natin na mga talatang ito ay tigid ng pagtitiwala. Hindi matitinag ano man ang dumating sa kanya. Naway ganito rin sana yung ating pananampalataya. Na ano man yung dumating na bagabag sa ating buhay. Ano man yung ating mga kinakasangkapang mga suliranin sa buhay. Yung ating mga hinihingi na hindi pa dumarating. Yung pagtitiwala sana natin ay hindi na nawawala. Dahil baka dumating sa atin yung panahon, na makalimutan natin ang ating Elohim. Dahil sa mga bagabag na nararanasan natin. Yung parang hindi na natin maramdaman kung may pag-asa pa sa buhay. Alam niyo po anong sabi niya dito sa verse 9? Ito po sabi niya sa verse 9, parehong parehong kabanata ng Isaiah chapter 26. Dito sa verse 9, sabi niya, ninasa kita ng aking kaluluwa sa gabi. Now, ito yung puntong nawawalan ka na ng pag-asa. Yung parang hindi mo makakagilap sa yung paggising sa umaga kung mayroong pangingiti sa labi mo. Yung bang iniisip mo palagi kung saan manggagaling ang iyong kakainin sa hapagkainan. Yung iniisip mo kung saan magkakukuha ng ipambibili mo ng gamot sa iyong anak na may sakit. Yung iisipin mo na sa dami ng mga bagabag na naranasan mo parang walang katapusan ang mga bagyong dumarating sa buhay mo. Iniisip mo sa loob, ninanasa kita ng aking kaluluwa sa gabi. Oo, ng puso ko sa loob ko ay hahanapin kita na masikap. Pero yung pag-asa mo dapat hindi mawala. Bakit? Bagamat nasa gitna ka sana ng kabagabagan, ang hinahanap mo pa rin sana ay inyong Ama at Elohim. At ito'y hahanapin mo ng masikap. Bakit? Sapagkat pagka nasa lupa ang iyong mga kahatulan ay nangatututo ng katwiran ng mga nananahan sa sanlibutan. Meaning, alam mo bilang isang mananampalataya na mapapanuto ang buhay mo kung nakakaunawa ka sa salita ng Ama. Kaya ano man yung bagabag mo sa buhay, hahanapin mo ang kapayapaan kay Amang Yahweh. Kaya nga nasulat sa mga talata, ano sabi niya? Hanapin ninyo ang inyong kaluguran kay Amang Yahweh. Ano sabi niya? Hanapin mo ang iyong kaluguran. At anong sabi niya? At ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Yun ang sabi po niya,
Hanapin daw po natin ang ating kaluguran kay Amang Yahweh. Meaning sa lahat ng ating mga ginagawang pagsunod sa kanyang kalooban, tayo po ay may ngiti sa labi. Hindi natin makakalimutan ang kanyang mga gawa. Now, ang kwento na ating babasahin ay isinulat para sa atin. Dahil hindi natin maiwawaglit ang kwento ng bayan ng Ama na pinili niya bilang kanyang bayan na siyang magiging pinaka-ehemplo natin sa ating mga pananampalataya. Dahil kung ano ang nangyari sa kanila at kung anong ginawa ng Ama sa kanila ay ganun din ang ginagawa ng Ama sa atin sa araw-araw hanggang sa dumating ang ating Rabay sa kanyang pangalawang pagbabalik. So tatalasasin po natin ang kwento kung paano ang piniling bayan ng Ama ay nakalimot sa lahat ng kanyang ginawang mga pagpapala sa kanila. Kaya ang tanong ng Ama sa atin, na huwag sana tayong magaya doon sa mga nauna sa atin na nakalimot, maaalaala mo kaya ang lahat ng ating mga ginawang pagpapala. Dito po sa aklat ng Bilang, mababasa po natin ang tinatawag na pagkalimot ng bayang Israel nung sila po ay nasa ilang. Ito po yung kwento. Ito'y isang bahagi lang kung paano agad nila nalimutan ang kanilang Elohim na nagpala sa kanila. Bilang chapter 11. Verse 5. Now, ito yung panahon na sila po ay humihingi ng pagkain kay Amang Yahweh. Now, ito yung kwento. Nang sila humihingi ng pagkain kay Amang Yahweh. Itong sabi na dito sa verse 5. Ating naaalala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad. Ang mga pipino at ang mga melon at ang mga puwero, at ang mga sibuyas, at ang mga bawang. Now, ito daw yung naalala nila nung sila'y nasa Ehipto. Now, i-rewind po natin ang kwento. Nung sila po ay nasa Ehipto, at sila'y nasa harapan daw ng mga pipino, at ng mga melon, at ng mga puwero, at ng mga sibuyas, at ng mga bawang, hindi ba sila din yung dumaing nung sila'y nasa Ehipto para sila'y auhin ng Ama, ahunin ng Ama sa kanilang pagkadalamhati? Tama po kayo. Sila yung mga tao doon sa Ehipto na kumakain ng isda, na kumakain ng walang bayad, na kumakain ng pipino at kumakain ng melon at ng pero at ng sibuyas at ng bawang. Sila daw yun, yes sila. Pero sila din yung humingi ng tulong kay Amang Yahweh para sila ahunin sa pagkaalipin sa Ehipto. Now, ang dali nilang nakalimutan, Instead na pasalamatan sana yung nag-ahon sa kanila sa Ehipto, yung punto rito parang sinisisiti na si Amang Yahweh. Doon sa kaunting bagabag na ipinapalasap nila kay Amang Yahweh. O ipinapalasap ni Amang Yahweh sa kanila, should I say. Dagdagan pa natin dito sa verse 6. Ngunit ngayon, sabi nila, ang ating kaluluwa ay natutuyo. Walang kaano-ano man sa ating harapan, ay walang anuman kundi ang manang ito. Now, dito natin makikita na sometimes ang tao sa kanyang walang ng kababaang loob at tinatawag na walang pasasalamat. Matapos siyang humingi at bigyan, pero ando doon yung sinasabing ingrato. Now, nung sila'y walang makain, hindi ba sila'y humingi kay Amang Yahweh ng kanilang kakainin? At anong ipinadala ni Amang Yahweh sa kanila? Ipinadala ni Amang Yahweh sa kanila ang pagkain ng mga anghel ayon sa kwento. Ang mana na matamis na parang pulot-pukyutan. Sila ang nakakain ng mana. At walang nakakain, ibang nila lang maliban sa kanila na pinili ng Ama. Pero nung sila'y kumakain ng mana, alam niyo ba kung ilang taon kinain nilang mana?
Kumain sila ng mana for 40 years sa ilang. Yun lang ang kinain nila. Dahil tumigil lang ang mana nung sila po'y makarating na sa Jordan. That was the last one. Pero, instead na sila magpasalamat, doon sa libre ito dumarating tuwing umaga. Pagkain nila sa ilang for 40 years. Pero ngayon anong sabi nila? Walang natitira na pwede natin kainin maliban sa manang ito. Makikita natin yung pagiging ingrato ng isang nilalang ng Ama. Now, tabi-tabi po, ano po? Sana hindi tayo gano'n. Ha? Tayo ba'y naliliitan sa pagpapalang ibinibigay sa atin ng Ama katulad nung ginawa ng kanyang bayan? Naliliitan sila doon sa mana. Nawawalan na sila ng tinatawag na pasasalamat doon. Bakit? Parang sila'y nasusuya na doon sa mana na ipinapadala ng Ama sa kanila araw-araw. Ano po? Now, we pray na wala sa atin yung pagiging ingrato na hindi tayo magpasalamat dahil baka yung ulam natin panay na lang ganito. Anong mga ulam ba natin araw-araw? Ha? Kanin na lang, puro na lang kanin. Ha? At halos walang ulam. Alam nyo, ang importante may kanin. Kung ano man yung idadagdag sa kanin, mga kapatid ko, kung hindi nyo pa naranasan ang gutom, huwag kayong magreklamo. Dahil nung panahon ko na kami po'y nagugutom, sabi ko nga, gusto namin kumain ng kanin, pero wala kami makain kanin. Kaya kung may kanin, magpasalamat po. Ano man yung maihain sa ating hapagkainan, maalala nating magpasalamat. Dahil kahit pa paano, hindi pa rin tayo pinababayaan ng Ama. Ano po? Huwag nating tularan yung mga nauna sa atin na mga nangawala sa pananampalataya at sinabi ng Ama ng walang mga turing. Walang pasasalamat. Kaya ang Ama, sabi niya, maalala mo kaya kung sino ang nag-ahon sa iyo sa bayang Ehipto? Maalala mo kaya na ako nagpadala ng ulap para ikaw ay takpan sa tanghali at ako nagpadala ng haliging apoy sa gabi para mayroon kang ilaw sa iyong daraanan. Ako yun, sabi niya. Pero maalala mo kaya? Now, sa ating buhay, maalala kaya natin kapag tayo walang makain? Hindi ba ang hinihingi nating tulong ay may magpadala ng makakain? Pag tayo ay may sakit at tayo ay nananalangin, hindi ba humihingi tayo ng pagpapagaling? And everything that we do, hindi ba hinihiling natin kay Amang Yahweh? Huwag sana natin kalimutan, mga kapatid ko, ang ganitong pagpapala na ibinibigay ng Ama sa atin. Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Now, ang lagi nga nating sinasabi, kung merong isang kasalanang una ang bayang Israel sa pagkapili sa kanila, yung pagiging ingrato nila. Ano po yung ingrato? Hindi marunong magpasalamat. Yun po yung una nilang kasalanan. At yung pangalawa, yung talikuran nila yung kanilang Ama at Elohim na gumawa ng kanilang lahat ng pagpapala. Now, we pray, ano po, na sana tayo ay hindi magaya sa mga nauna sa atin sa pananampalataya na pinili ng Ama. Ano po? Mga ngaral, Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Ito yung kwento. 11:9. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Nung sabi niya rito, binata, dalaga, lahat ng mga kinapal na may kalakasan. Parang ganito yung kwento. Ano po? Anong sabi niya? Magpakasaya ka sa iyong puso sa kaarawan ng iyong kabataan. Magpakasaya ka daw. Meaning, baka nakakalimutan mo. Mayroong Ama at Elohim na nagbabantay. Ito ang sabi ni Solomon. Magpakasaya ka, sabi niya. Lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban sa paningin ng iyong mga mata. Gawin mo, sabi niya, ang lahat ng gusto mong gawin. Gawin mo, sabi ni Solomon. Ngunit talastasin mo, sabi niya, may pasubali siya. Sa lahat ng iyong ginagawa, talastasin mo. Na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, sa lahat ng iyong gagawin, nung sabi niya, ay dadalhin ka ng Ama sa kahatulan. There is judgment.
So mga kapatid ko, anong sinabi niya? Alalahanin mo, sabi ni Solomon, na sa lahat ng iyong ginagawa sa buhay, magmula ng natuto ka ng tama at mali hanggang sa ipipikit mo ang iyong mga mata. Gawin mo ang lahat ng iyong gagawin, sabi ni Solomon. Pero alalahanin mo. Alalahanin mo, maalaala mo kaya na narinig mo yung kwento na lahat ng ginawa mo dito sa lupa ay nasusulat at iyong ipagtutuos sa araw ng paghuhukom. Baka yung pinakakalimutan po natin. Po, alalahanin mo, kapatid. So ano man po yung ating mga ginagawa sa araw pong ito at sa mga susunod pang panahon, alalahanin po natin, may huhusga sa atin balang araw. Kaya bilang isang nananampalataya, ang ating hinihingi sa Ama na masulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay at mapanatili natin ang ating pangalan at balang araw, pag dumating yung araw ng pag-uhukom, kasama tayo sa tatawagin ng ating mga pangalan na papasok sa kanyang kaharian balang araw. Yun ang ating hinihintay. Pero alalahanin mo, sabi ni Mang Yahweh. Ano po? Sa lahat ng iyong mga ginagawa, baka makalimutan mo. Baka makalimutan mo ang mga aral na narinig mo. Dahil sa mga nakikita mo sa sanlibutan, maguyo ka sa sanlibutan. Sa mga nangyayari sa iyong buhay, manghina ka sa pananampalataya. Alalahanin mo sa lahat ng iyong mga gawa. Ano po? Unang Hari, chapter 11. Unang Hari, chapter 11. Milakim Aleph. Unang Hari, chapter 11. Now, ito naman ay si Haring Solomon. Now, maalala natin kung sino si Solomon. Ano po? Si Solomon, nung una sa kanyang pag-ahari, natanyagang pinakamayaman dahil sa kanyang kaloobang mabuti sa kanyang paghahanap ng masugid at masikap na pagsunod sa kalooban ng Ama. Yun po si Solomon. Nangyari kay Solomon yung sinasabi doon sa Isaias na ibibigay sa iyo ang kapayapaan sa buong buhay mo, sabi doon sa Isaias. Dahil iniingatan ka ni Amang Yahweh. Bakit? Dahil ikaw, sabi niya, ay nagtitiwala sa kanya. Ganon po si Solomon nung una. Pero nagpatuloy po ba si Solomon sa kanyang pagiging masikap na tagasunod at lingkod ng Ama sa kanyang panahon? Tignan po natin dito sa verse 2. Chapter 11. Sa mga bansa na sinabi ni Amang Yahweh sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila, o sila man ay makikihalo sa inyo. Anong sabi ni Amang Yahweh? Huwag kayong mag-aasawa ng hindi nyo kalahi. Bakit? Dahil kayo, sabi nila, ay kanilang ililigaw sa pagsamba sa hindi tunay na Elohim. Now, sa lahat ng ating mga kapatiran na nangawala sa pananampalataya dahil sa kanilang mga asawa, hindi ba nila naalala ang kwentong ito? No. Hindi nila naalala. Bakit? Nakalimutan nila na ito'y sinalita ni Amang Yahweh. Ang iniisip lang nila nung panahon nila yung kanilang puso na sinasabing mahal nila yung lalaki o mahal nila yung babae at nakalimutan nila yung kwento ni Amang Yahweh na huwag kayong mag-aasawa sa hindi nakakakilala sa akin. Dahil ililigaw nila kayo. Dahil sino ang magiging kaparte ng ating rabay kung hindi siya nakikilala? Sino ang magmamala ng kanyang kaharian kung hindi nila kilala yung magbibigay ng kaharian sa kanila? Sino ang bibigyan ng ating rabay ng buhay na walang hanggan kung hindi nila nakikilala yung magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan? Nung sabi rito, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang iyong mga puso sa pagsunod sa kanilang mga ribulto. At nasabid, sinong nasabid? Si Solomon sa mga kanyang pagsinta. Bakit? Dahil alam niyo yung kwento. 1,000 ang nasulat na naging asawa ni Solomon. 700 sa mga prinsesa
ng mga kaharian sa palibot niya at 300 yung kanyang mga naging babae. Na 1,000 women. Alam niyo po ba na kapag si Solomo ay makikisiping sa isang babae na kanyang asawa, mauulit-uli yung kanyang pagsiping sa susunod na 3 taon. Kung gagawin niyang araw-araw ang kanyang magiging kasiping sa bawat isang babae. Ganun po, mauulit-uli yung kanyang nasipingan sa sa gabing ito. Susunod pa for the next 3 years. Ganon karami ang kanyang asawa. At ito yung sinabi niya, huwag kayong mag-aasawa sa hindi nakakilala sa akin na alam natin ng kwento na sa huling panahon ni Haring Solomon, sino ang naglayo sa kanya kay Amang Yahweh sa pagsamba? Hindi ba ang kanyang mga asawa? Actually, yung pagkapili ni Solomon kay Rehoboam ay hindi galing sa kanyang asawang Israelita. Galing sa kanyang asawang Naamita na ang kanyang sinasambang rebulto ay ang kinamumuhian ni Amang Yahweh na kinikilala niyang Elohim niya. Bakit? Bakit? Dahil nakalimutan ni Solomon na nasabing pinakamatalinong nabuhay sa balat ng lupa. Verse 3, at siya, meaning si Solomon, ay nagkaroon ng 700 asawa ng mga prinsesa at 300 mga babae at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sino nagligaw? Ang kanyang mga asawa. So, ito po'y nasulat even before. Pero nakalimutan ito ng ating mga kapatiran na nag-asawa ng hindi nila kasampalatayan. Now, hindi ko sinasabi, na kayo'y pinagbabawalan ko, na kayo'y mag-asawa ng hindi nyo kanampalatayanan. Dahil may mga kwento, na kanilang mga asawa ay hindi nananampalataya nung una, pero at the end of the day, ang kanilang mga asawa ay nanampalataya. Ang sinasabi ko, huwag niyong ilalagay ang inyong sarili sa isang mapanganib na landas ng buhay kung magiging mahina ang inyong pananampalataya balang araw. Kung kayo ay masasabi natin na matatag ang pananampalataya at gusto niyong ipagsapalaran ang inyong pananampalataya, go ahead. Ang magagawa lang po namin mga pastor po ninyo ay paalalahanan kayo na nasulat. Do not be equally yoked sa mga hindi nananampalataya. Dahil 2 things ang mangyayari. It's either yung asawa mo ang papasok at tatanggap ng pananampalatayang ibinigay ng ating rabay o ikaw ay mawawala. 2 things lang po mangyayari. Ano po? And I pray, gabayan ka ng ating rabay sa iyong pagdedesisyon, kapatid. Pero ang payo ng Ama, sabi niya, bilin ng Ama, kayo ay ililigaw nila sa pagsamba sa kanilang mga rebulto. Ano po? Naalala ba ni Solomon? No. Sayang ang pagkapili, ni Solomon bilang hari ng bayang Israel. Sa dami ng mga pagpapalang natanggap niya, nakalimutan niya ang bilin ni Amang Yahweh. Bakit? Nagpakasawa si Solomon sa kanyang pagiging binata, yung kanyang kalakasan. Nakalimutan niya na may Elohim na tumitingin sa kanya. Sabi niya dito sa mga ngaral, now, sino bang sumulat ng mga ngaral? Alam niyo po ba kung sinong sumulat ng mga ngaral? Si Solomon din. At marami ang kanyang karunungang nasulat dito sa aklat ng mga ngaral. Narinig natin kanina, siya ang nagsabi. Sabi niya, binata, magpakasaya ka. Dalaga, magpakasaya ka. Gugulin mo yung buhay. Gawin mo ang nasa ng iyong mga mata. Yun ang sinabi ni Solomon. Pero alalahanin mo, sa lahat ng mga ginagawa mo, ano po sabi niya? Dadalhin ka ng Ama sa kahatulan. Nakalimutan ni Solomon ang advice na isinulat niya. Ito bang sinabi niya? Chapter 12, verse 1. Si Solomon din. Now, alam po ninyo, parang tayo din kung minsan, ang galing natin magbigay ng advice. Pero kung minsan nakakalimutan natin bigyan ng advice ang ating mga sarili. Ano po? Chapter 12, verse 1.
Sabi niya, alalahanin mo rin naman ng Elohim sa iyo, sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Ano sabi ni Solomon? Alalahanin mo si Amang Yahweh sa kalakasan mo, kapatid. Now, ito'y ba'y ginawa ni Solomon ng kalakasan niya? No! Saan inubos ni Solomon yung mga natitirang kalakasan niya? Instead na magbasa sana sa salita ng Ama, saan siya nalulong? Sa kanyang mga babae. Sa kanyang mga asawa. Imagine niyo kung ang naging asawa lang sana ni Solomon ay isa for that 40 years na pagiging hari niya. Alam niyo siguro, makikita natin na naging panutos, naging panatag sana yung buhay niya. Ano po? Abay, kung yung isang asawa natin, kung minsan hindi na tayo mapapanatag, di lalo na yung 1,000. Abay, sabi ng asawa ko, wala ka ng kapayapaan. Totoo! Pero nakalimutan ni Solomon. Pero itong sabi ni Solomon, alalahanin mo rin naman ng Elohim sa iyong mga kaarawan ng iyong kabataan. Now, tabi-tabi po sa ating panahon, ano po? Baka nakakalimutan natin sa ating panahon. Baka sabihin ng ating mga puso, di bale, mahaba pa naman ang buhay ko. Pagtanda ko na lang sa paglilingkuran si Amang Yahweh. Ganun ba sasabihin din natin? Mapalad tayo, kapatid, kung aabutin natin yung ating pagtanda. Mapalad tayo kung aabutin natin yung mga magulang natin sa pananampalataya. Si Nanay Imbet, si Nanay Adelaida, si Nanay Alicia, ayan, si Nanay Ligaya, si Nanay Nimpa, yan, Nanay Konsolasyon. Mapalad tayo kung aabutan natin yung ganung mga pagtanda. Now, what if kung hindi? What if kung hindi? Kaya, kapatid, habang may kalakasan ka, alalahanin mo si Amang Yahweh, sabi ni Solomon. Ano po? Bago dumating ang mga masamang araw, bago dumating yung araw na hindi ka na makalakad, bago dumating yung araw na hindi ka na makaawit, bago dumating ang araw na hindi ka na makapaglakad sa pagsamba, abay, kapatid ko, alalahanin mo si Amang Yahweh, sabi ni Solomon. Ano po? At ang mga tao na lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran, baka sabihin mo, dito na lang ako sa bahay, sasabihin mo, kayo na lang ang pumunta sa kapilya. Fiesta, dito na lang ako sa bahay, maraming tao. Sasabihin mo, bakit? Dahil wala ka ng kaluguran na ipagdiwang ang pista ng Ama. Sabay, kapatid ko, hindi magagalak si Amang Yahweh sa iyo pag gano'n ang gagawin natin. Dapat lagi tayong nagagalak. Ano po? Hanggang tayo'y may lakas, tayo po'y magalak. Kaya natutuwa ako sa ating mga magulang sa pananampalataya, sa mga mothers po natin, sa kayong mga elders po natin, na makita po natin kahit pa paano na may kalakasan silang pumunta sa ating mga sambahan para makita ang ating mga kapatiran at doon sila magpuri. Dahil kapag, alam nyo, pag nakakita ko ng matanda sa ating mga kapilya, natutuwa ako sa puso ko. Bakit? Dahil sila yung nagbibigay sa atin ng kalakasan na hanggang sa pagtanda, hindi nila nakakalimutan si Amang Yahweh. Yun po yung sinabi ni Solomon, ano po? Kaya sabi pa niya dito sa verse 6, bago ang panaling pilak ay mapatid. Bago daw mapatid ang yung natitirang buhay mo sa iyong pagtanda. O ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon. Ito yung panahon ng yung mga pagtanda. Kung dumating man ito, bago daw malagot. Ano po? At ang alabok ay mauuwi sa lupa. Paano yung alabok mauuwi sa lupa? Sino yung alabok na mauuwi sa lupa? Tayo po yun. Bakit? Dahil tayo galing sa alabok. Tayo ang tinutukoy niya sa noon. Bago ang alabok ay bumalik sa lupa, meaning tayo na alabok ay babalik sa lupa sa pagiging alabok from dust to dust. Bago daw tayo mamatay, maalala natin si Amang Yahweh. Huwag nating sabihin na maaalala natin si Amang Yahweh sa huling hininga na ng ating, sa huling araw ng ating buhay, saka na lang tayo maglilingkod sa Kanya. Abay, kapatid ko, what if hindi na dumating? Maalala ko na naman yung isang elder natin na sinabi niya yata nung nakaraan na maglilingkod na lang siya at kakausapin na lang niya si Amang Yahweh sa huling araw niya. What if kung hindi dumating? Ano po? What if kung hindi dumating?
At ang buhay ay mababalik sa Ama na nagbigay sa Kanya. Wala nang kwento, kapatid, pag ang alabok ay bumalik sa pagkalupa. Alalahanin man natin si Amang Yahweh that moment, abay kapatid ko, it's too late. It's too late. Ano po? Kaya ngayon, kung kaya pa nating magsilbi at gumawa sa kalooban ng Ama, huwag nating ubusin ang ating kalakasan sa pagsisilbi sa ating mga anak. Sometimes, sobrang mahal natin ang ating mga anak. Totoo po yun. Pero baka nakakalimutan po natin, hindi maililigtas ng mga anak po natin ang ating mga kaluluwa. Sasabihin nyo, panahon ng kanyang pagsamba pero kailangan mo maghanap buhay. Bakit? Para sa iyong mga anak at apo. Panahon ng pista ni hindi ka makapag-absent, ni hindi ka makapunta sa kapilya para magdiwang. Bakit? Kailangan ng apo mo. Kailangan ng anak mo. Abay, hindi ko sinasabi na huwag niyong tutulungan ng iyong mga anak. Tulungan po natin sila hanggat nabubuhay po tayo. Dahil ako din po ay ama. Pero huwag natin isakripisyo yung ating paglilingkod kay Amang Yahweh. Yun pong sinasabi ko. Ano po? Anak pa rin natin sila. Hanggang sa ating pagtanda, hanggang sa pagtanda nila, hindi natin sila igigibat ng mga anak natin. Tutulungan natin sila kung may matutulong tayo. Pero hindi po natin kailangang isakripisyo ang ating lahat ng panahon. Pati paglilingkod sa Ama, makakalimutan natin at ito'y isasakripisyo natin. Abay kapatid ko, ang hahatol sa atin sa araw ng paghuhukom may hindi yung mga anak natin. Ang atin pong Ama. At ang kanyang gagamiting hatol, ang salita na ibinigay niya sa atin. Ano po? Ang salita na ibinigay niya sa atin. Kaya tandaan po natin, alalahanin natin ang ating Ama hanggang tayo po'y may kalakasan. Hosea chapter 13 verse 6. Hosea 13, 6. Saan si Hosea rito? Micah, Amos, Joel, Hosea. Hosea 13:6. Ito ang sabi ni Hosea. Ayon sa pastulan sa kanila, gayon sila nangabusog. Now, ito yung bayang Israel. Sila ay nangabusog at ang kanilang puso ay nagmalaki. Anong ginawa nila? Kaya't kinalimutan nila ako. Now, anong sabi niya? Nung mabusog ang aking bayang Israel, dahil dinala ko sila sa isang mabuting pastulan, anong sabi ng ating Ama? Sila ay nabusog. Pero dahil sa pagkabusog nila, anong sabi ni Amang Yahweh? Kinalimutan nila ako. Now, kanina, nung binigyan ng Ama ang Israel ng tinatawag na kaunting bagabag, nakalimutan nila si Amang Yahweh. Ngayon naman, pinagpapala sila ng sobra at binubusog ng sobra. Anong ginawa naman nila? Kinalimutan din nila. Now, maalala niyong nasusulat sa Proverbio? Sino bang sumulat sa Proverbio? Si Solomon uli. Alam niyo kung anong sabi ni Solomon? Proverbio chapter 30. 30 yata yun. Tingnan natin. Maalala ko lang yung sinabi doon na nung sila ay nabusog, nakalimutan nila ang kanilang Elohim. Eto, chapter 30. Ito ang sabi ni Solomon, chapter 30 verse 7 ng Kawikaan. Dalawang bagay hinihiling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Tanggalin mo sa akin ang walang kabuluhan. Meaning, any idleness, yung walang kabuluhang gawa. Meaning, yung gawa lang dito sa sanlibutan na wala namang bearing sa salita ni Amang Yahweh, yun ang kanyang ibig sabihin. At ito yung kanyang kahilingan na isa. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan. Give me what I need, sabi ni Haring Solomon. Now, nangyari ba ito kay Solomon? Yes. Sumobra ba ang kayamanan ni Solomon? Yes. Now, hindi masama ang sobrang kayamanan. Kung marunong tayo sa salita ng Ama,
ito'y magagamit natin sa paggawa ng kanyang kalooban. Hindi susobrang kayamanan. Walang kasobrahan ng kayamanan. Bakit? Dahil ito'y galing kay Amang Yahweh. Nagiging masama lamang ang sobrang kayamanan kung nakakalimutan natin kung saan dadalhin ang ating mga pagpapala. Yun ang nagiging kasalanan. No po? Nakalimutan kaya natin yung kasulatan na nasasabi, ika'y binigyan ko ng kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. Hindi para sa iyo, kapatid ko. Para ganapin ang aking tipan, sa iyo ang sabi niya Amang Yahweh. Para ganapin ang kanyang kalooban. Baka yung iba sa atin nagkaroon lang ng kaunting kayamanan, nakalimutan na ng Ama. Anong unang ginawa? Nagpatayo ng malaking bahay. Nang may sumobra, bumili ng mga sasakyan. Now, hindi ko sinasabi na huwag niyong gagawin. Gawin niyo, bakit hindi? Pero huwag niyong kalilimutan si Amang Yahweh. Yun ang problema. Kaya nangyaring nasulat doon sa Deuteronomy, sabihan, nang kayo'y nakapagtayo ng malalaking bahay, nung dumami ang inyong mga bakahan, nung dumami ang inyong mga anihan, nakalimutan niyo ako, sabi naman niya, nagmalaki kayo sa inyong puso at sinabi niyo, ito'y gawa ng aking mga kamay. Yun ang nakalimutan natin. Hindi masama, kapatid ko, kung tayo yumaman. Hindi masama. Dahil ito'y pwede natin gamitin sa mabuting mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Ama. Ang nagiging kasalanan natin, tayo'y nagiging ganid at sakim kapag tayo na nagkaroon ng kaunting kayamanan. Kaya nga nasulat, hindi, nabibilang o hindi ibinabatay ang buhay na walang hanggan sa iyong pag-aari. Yun, tandaan po natin. Ano sabi niya dito? Huwag mo akong bigyan ng karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Verse 9. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino si Amang Yahweh? Hindi ba ganito ang sinasabi ni Hosea kanina? Nang mabusog sila, anong sabi nila? Nakalimutan nila ang kanilang Elohim. Baka ganito rin po tayo mga kapatid ko, wag naman sana. Sabi ko, nung tayo nakapagtayo na ng mansyon, nung tayo meron ng 2-3 sakyan sa garahe, nung meron na tayong pera sa bangko, nung nakakain na natin ang gusto na natin kainin, nung ang dami na nating mga anik-anik sa ating mga katawan, yung bag ng asawa mo hindi mo mabilang sa kanyang closet, yung kanyang mga sapatos hindi mo mabilang, nakalimutan mong yung Ama. Bakit? Sumusobrang sapatos mo, sumusobrang gamit mo sa bahay, sobra-sobra ang pangangailangan mo, pero yung asimilya ng Ama, halos walang makain yung iba. Doon ang kasalanan mo, kapatid. Nakalimutan mo si Amang Yahweh. Itong sinasabi ni Solomon. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino si Amang Yahweh? Baka ako naman ay maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking. Yun ang sinasabi niya. Kaya wag mo akong paging paralitain at paging mayamanin. So, tandaan po natin, in everything na dumarating sa ating buhay, isipin natin si Amang Yahweh. Kung tayo man ay maging mahirap o tayo man maging mayaman, huwag natin kalimutan si Amang Yahweh. Ang hilingin natin, yung tayo ay may makaing sapat araw-araw. It's more than enough. It's more than enough. Nehemia chapter 9. Now, ito rin ang kwento ni Nehemia. Now, kilala niyo si Nehemia? Si Nehemia, yung kanilang piniling pangulo nang sila po'y bumalik mula sa pagkaalipin sa Babylonia for 70 years. Now, ang sabi dito ni Nehemia, yung ginawa ding pagkalimot ng bayang Israel. Nehemia chapter 9, verse 25. Ito ang sabi ni Nehemia. Nehemiah or Nehemia, chapter 9, verse 25. Sila ay nagsisakop ng mga bayan na napuputaan at ng matabang lupain at nangag-ari ng mga bahay na puno ng lahat ng mga mabubuting bagay, ng mga balon na hinukay, ng mga ubasan, ng mga olibuhan at mga puning kahoy na may bungang sagana. Na pat sila ay nagsikain, nangabusog, naging mataba, at nangaaliw sa yung malaking kagandahang loob. Ito kinukwento ni Nehemiah.
yung ginawa ni Amang Yahweh na pagpapala. Kaya sabi namin, maalala mo kaya ang mga pagpapalang ginawa ko sa iyo? 26. Gayon man, anong nangyari? Naging manunuway sila at nanghimagsik laban sa iyo at kinalikdan ang iyong kautusan. Pinatay ang iyong mga propeta na nangagpatutuo laban sa kanila, na sila'y nagsipanumbalik sa iyo at sila'y nagsigawan ng malaking pamumungkay. Pero after that, anong ginawa ng bayang Israel? Sila'y tumalikod at nilimot ang kanilang ama at Elohim. Ano po? Nakalimutan nila nung sila'y mabusog. Nung sila'y dumami. Nung kanilang nakakain ng kanilang gusto nilang kainin. Sila'y nagmalaki sa kanilang mga sarili. 27. Kaya't yung ibinigay sila sa kamay ng kanilang mga kalaban. Sinumpa sila ni Amang Yahweh na siyang nagpapanglaw sa kanila at sa panahon ng kanilang kabagabagan nang sila magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit. Nung sabi niya, nang binigyan mo sila ng kanilang kabagabagan, anong ginawa nila? Tumawag sila sa iyo. At dahil ikaw, Amang Yahweh, ay maawaing Elohim sa iyo, dininig mo ang kanilang tinig mula sa langit. At ayon sa iyong mga saganang kaawaan, ay iyong binigyan sila ng mga tagapagligtas, which is true, na nangagligtas sa kanila sa kamay ng kanilang mga kalaban. Now, meron silang reprieve. Pero nung nangyari after that, verse 28, ngunit pagkatapos ng kanilang kapahingahan, nang sila nakapagpahinga uli, naalala pa nila uli ang kanilang ama? No! Ano nga nangyari? Sila ay nagsigawa uli ng kasamaan sa harap mo. Kaya anong ginawa ng ama? Pinabayaan mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway na ano pat mga napaalipin sa kanila. Gayon man nang sila ay nagsipanumbalik at magsidaing sa iyo mula sa langit, ay dininig mo ang kanilang mga tinig at madalas na iyong niligtas sila ayon sa iyong mga kaawaan. Paulit-ulit na lang yung cycle na po. Nakita natin yung kwento. Pero makikita natin na hindi nagpapabaya ang ama. At every time na tumatalikod ang bayang Israel, sila'y pinarurusahan ng ama. Pero still after that, pagkatapos na sila magkaroon ng reprieve, ng kapahingahan, bumabalik sila sa kanilang mga gawa. Now, ito isinulat para sa atin, mga kapatid ko, na huwag natin gawing paulit-ulit ang pagkakasala. Mapalad tayo kung maranasan natin ang bayang Israel for the first time, second time, third time, fourth time, and so many times probably. Pero tandaan nyo, at the end of the day, ano po? Sa kanilang pagsalangsang, itinakwil ng ama ang 10 lahi until now. Hindi pa niya sila inaalala. Sa galit ni Amang Yahweh, hanggang ngayon ay hindi pa niya inaalala. For so thousands of years. Magmula ng panahon ng mga hari ng sakupin ng Assyrian Empire hanggang ngayon, for more than 2,000 years, hindi pa nakakapagbalik ang 10 lahi. Mga kapatid ko, huwag nating hintayin ang galit ni Amang Yahweh. Ano po? Huwag nating hintayin na ang buhay natin dito sa lupa, mapalad na po tayo pag inabot natin ng 80. 90. Sabi ni Moses, 60, 80, mapalad tayo pag 80. Yung mga kapatid natin, si Nanay Kudiling, 84. Ano po? Mapalad tayo. Pero huwag nating isipin na pwede tayong magkasala paulit-ulit at paulit-ulit din tayong tatanggapin ni Amang Yahweh. Hindi po ipinangako sa atin ang ganong pagpapala sa mga Israelita. Ano po, hindi po ipinangako. Ang mabuti natin gawin, alalahanin natin ang mabubuting gawa at pagpapalang ibinibigay sa atin ni Amang Yahweh araw-araw. Ano po? Yun ang mabuti natin gawin. Isaiah 17. Isaiah 17, verse 10 and 11. 17, 10 and 11. Sapagkat iyong nilimot ang Elohim ng iyong kaligtasan, at hindi mo inaalala ang malaking bato ng iyong kalakasan. Ito yung sinasabi ko.
Hindi ipinangako sa atin ang pagpapalang katulad sa Israel. Kaya't nagtatanim ka ng mga maliligayang pananim at iyong ibinabaon ng punla sa iba. Sa araw ng iyong pagtatanim ay iyong binabakuran at sa kinaumagahan ay iyong pinamumulaklak ang iyong binhi. Ngunit, nawawalan ng ani sa araw ng kalumbayan at sa kahapisan. Nung sabi dito ni Isaias, dahil nilimot mo ang iyong Elohim, dahil hindi mo inaalala ang iyong malaking bato, ang lahat ng iyong gawa ng mga kamay ay magiging walang kabuluhan. Yun pong sinasabi dito. It will be cursed. Dahil wala kang aanihing maganda. Now, tandaan po natin, ito isinulat uli. Pinapaalala ko, isinulat ito para sa atin. Nangyari ito sa bayang Israel. Kapatid ko, huwag nating hayaang mangyari sa atin. Huwag nating hayaang mangyari sa ating mga anak. Na sa ating pagtalikod sa Ama at pagtalimod, hindi lang tayo ang magsasuffer. Magsasuffer yung mga susunod na lahi sa atin. Ano po? Ang nakalagay doon sa sulat, ako'y naging bata at ako'y naging matanda, sabi ni David. Pero hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan. Now, sino yung hindi pinabayaan? Yung matuwid. Sino yung matuwid? Yung gumaganap sa kalooban ng Ama at may pananampalataya ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Pahayag chapter 14 verse 4. Sino ang mga matuwid? They are the righteous. Sila yung mga saints. Now, yung pabalik-balik ka sa paggawa ng kasalanan, yun ba ay isinama dito na pagiging matuwid? Hindi po. Hindi po isinama. Itong sinasabi niya, dahil nilimot mo ang iyong Elohim. Yan sabi niya, hindi magbubunga ng mabuti ang gawa ng iyong mga kamay. Matakot po tayo, ano po? Maalala natin ang kwento ng mga nauna sa atin na mga pinili ng Ama. Tandaan nyo, bagamat pinili ang bayang Israel in the beginning, pero sila naman ay pinakwil in the end. Although may nasusulat na sila'y muling lilingapin ng Ama, ano po? Pero hindi po ipinangako yun sa atin. Ipinangako yan sa bayang Israel pero hindi pinangako sa atin. Ano po? Kaya bago po mahuli ang lahat. Now, sinasabing hindi ipinangako sa atin pero ipinangako naman sa atin ang kaligtasan kung tayo po'y magbabalik loob. Yun po yung pinangako. Ano po? Kung tayo magbabalik loob. Pero maaalala kaya natin ang magbalik loob? Kung nakalimutan na natin ang ating Ama at Elohim, yun ang nakakatakot. Dahil may nasusulat na ang Ama ay magpapadala ng malaking kahangalan para hindi mo na makilala ang daan na yung pinanggalingang pabalik sa Ama. Yun ang nakakatakot. Ano po? Kaya alalahanin natin ang mga nasulat nung una para tayo po'y matuto sa mga aral na ating naririnig. Ezekiel chapter 23 verse 35. Ezekiel 23:35. Ito yung uling kwento. Kwento uli ng bayang Israel. 23:35. Kaya't ganito ang sabi ni Amang Yahweh Elohim, sapagkat ako'y iyong nilimot at tinalikdan mo ako, taglagin mo nga rin ang iyong kahalayan at iyong mga pakikiyapid. Kung ano yung itinanim, sabi naman, yun ang anihin mo. Tinalikuran mo ako, sabi niya, then ipapaani ko sa iyo. Ipapalasap ko sa iyo ang lahat ng iyong mga pagsalangsang. Sabi mga kapatid ko, sabi nga sa ibang kasulatan, sino ang makatatayo sa galit ni Amang Yahweh? None. Napo, wala. Kung tayo nga, napo, pitpitin lang ng konti, maipit lang ng konti yung ating daliri, abay, masakit ni. Ha? Maalala ko ang ating kapatid na si Edita, naipit ang kamay. Ano po? Talagang sinabi niya kung anong sakit ng naramdaman niya. Na, imagine niyo na may higit pa doon ang ipaparanas sa atin ng Ama. Maalala natin yung nakasulat sa Deuteronomio kung paulit-ulit yung ating pagsalangsang, pitong ulit na ganun, mas mahirap yung magiging kwento. Kapag alalahanin natin ang pagpapala ng Ama, kaya ang tanong ng Ama, maalala mo kaya
ang mga aral na binibigay ko sa iyo. Hosea 13, verse 7 and 8. Maalala kaya natin ang pagpapala ng Ama. Sa pagpapaalala sa atin na huwag nating kalilimutan ang kanyang mga aral. Alalahanin natin ang kanyang mga salita. Yun po ang ating aral na ibinibigay ng ating rabbi. Hindi siya nakakalimot, kaya wala tayong excuse. No po? Hosea 13, verse 7 and 8. Kaya't ako'y magiging parang leon sa kanila, parang leopardo na ako'y magbabantay sa tabi ng danaw. Alam niyo kung anong leon at leopardo? Sila nagbabantay ng masisila. Meaning, katulad daw ni Amang Yahweh ang leopardo at leon na nagbabantay sa iyo. Hindi para ikaw ibigyan ng kanyang pagkain, kundi para ikaw ay silain. Meaning, lalapain niya ang lahat ng iyong umaning, hindi, bibigyan niya ng walang saysay ang lahat ng iyong mga gawa. Kasama na dito ang iyong buong sangbahayan. Yun mo siya, ako'y magiging parang leon. No po, na natatakot ka pag isipin mo na ikaw ay nasa gubat at maririnig mo yung leon na umaaligid sa iyo. Hindi ka ba manginginig sa takot? Umaga, gabi, naririnig mo yung leon na kapag natulog ka, sigurado, kakainin ka ng leon. Parang ganun ang kwento na sinasabi dito sa Hosea. Ganun ang magiging buhay natin. No po, sa takot natin, sa mga bagabag na darating sa buhay natin. Bakit? Tatanggalin ng Ama ang kapayapaan sa puso natin na katulad ng sinasabi niya kanina sa unang bugso ng kanyang aral. Isaiah 26 verse 3. Ano sabi niya? Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. In everything that you do, may kapayapaan ka, hindi ka matitinag. Now, this time, baliktad ang ibibigay niya Yahweh sa iyo. Dahil sa bakit? Dahil sa pagkalimot mo sa kanyang mga gawa. Sa pagkalimot mo sa kanyang mga pagpapala sa iyo. Takot ang ibibigay niya sa iyo. Aking sasalubungin sila na gaya ng uso na ninakawan ng kanyang mga anak. Imaginin mo na makakasalubong mo ang uso na ninakawan ng anak. Galit na uso. At lahat ng kanyang mga makakasalubong ay lalapain. At wawaray-warayin. Ganon ang magiging katulad ni Amang Yahweh sa iyo, kapatid ko. Huwag naman sana. Sabi nga natin kanina, kung si Amang Yahweh ang ating kakampi, sino ang ating kaaway? Now, balik rin natin ngayon. Kung si Amang Yahweh ang iyong kaaway, anong sabi niya? Sino ang magiging kakampi mo? Now, marinig din niya. Maalala niyo si Eli sa ating aral, na sinabi ni Eli mismo sa kanyang mga anak, pag kayo nagkasala sa tao, may tagapamagitan ang Ama na magbibigyan ng kaawaan at pagpapatawad. Pero ang pagkakasala natin ay sa ating Ama at Elohim. Sino ang mamamagitan? Wala, kapatid ko. Wala. Kaya alalahanin natin ang ating Ama at Elohim habang tayo'y bata pa. Habang tayo malakas pa, sabi ni Solomon, huwag natin kalilimutan ang kanyang mga aral at salita. Ano po? Deuteronomio 32 verse 8. Deuteronomio 32:8. Ito, dagdagan po natin ng konti. 32:8. 32:7 daw sana. 32:7. Alalahanin mo ang mga araw ng una. Remember the days. Huwag mong kalilimutan. Alalahanin mo, maalala mo. Ang mga araw nung una. Ito yung panahon ng Israelita na sila pinili ng Ama. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong Ama at kanyang ibabalita sa iyo, sa iyong mga matanda at kanilang sasaysayin sa iyo. Sasabihin nila sa iyo ang kagandahan ni Amang Yahweh na ginawa sa bayang Israelita. Yun sa kanyang lahi. Now, fast forward sa ating panahon. Alalahanin mo, sabi ni Amang Yahweh, nung panahon na ikaw ay nanampalataya. Alalahanin mo nung panahon na ikaw ay nagkakasakit. Alalahanin mo nung panahon na ikaw ay nagugutom.
Hindi ba ako nagbigay sa iyo ng pagkain? Hindi ba ako nagpagaling sa iyo? Hindi ba ako ang umakay sa iyo nung panahon na walang-wala ka? Hindi ba ako ang gumabay sa iyong mga anak kung paano sila nakapag-aral? Hindi ba ako ang gumabay sa iyong mga anak at nagbabanay pag sila ay nasa paaralan? Hindi ba ako ang nagbabanta sa iyo pag ikaw ay lumalabas na iyong bahay? Alalahanin mo ako, sabi niya Mang Yahweh. Kapatid ko, buhay pa tayo ngayon at naririnig natin ang aral ng Ama. Ginising niya tayo ngayong umaga ng may pagpapala. May kalakasan sa ating mga katawan. Kapatid ko, it's more than enough na tayo magpasalamat at alalahanin sa Amang Yahweh. It's more than enough. Hindi ipinangako sa atin ng buhay ng umaga. Wala. Hindi na ipinangako sa atin na makikita natin ng bukas. Pero buhay tayo, meaning we are blessed na makita uli ang isang umaga. It's more than enough. Sabi ko, it's more than enough na tayo magpasalamat sa umaga. Ano man po yung ating mga kabagabagan sa buhay, it is more than enough. Pag iminulat natin ang ating mga mata, may pag-asa. Ano po? Kaya sabi niya, alalahanin mo ng araw ng una. Ano po? Jeremiah chapter 2 verse 23. Jeremiah chapter 2 verse 32. 23, 32 lang pala yung nasulat. 32. Malilimutan baga ng dalaga ang kanyang mga hiyas, unang kasintahang babae ang kanyang kagayakan, na walang makakalimot kapag ang babae ay nag-aayos para lumabas ng bahay. Hindi niya makakalimutan ang kanyang mga pahiyas. Never. Yun pong sinasabi dito. O ang kasintahang babae ang kanyang kagayakan, o yung babae na ikakasal. Makakalimutan ba niyang magsuot ng pinakamagandang bagay na nasa kanya? Hindi. Hindi niya makakalimutan. Gayon man, anong sabi niya? Nilimot ako ng bayan ko sa mga araw na walang bilang. But nevertheless, sabi niya Mang Yahweh, ako'y nakalimutan ng aking bayan ng napakatagal na panahon. Totoo po yun. Na huwag sanang mangyari sa atin. Ano po? Huwag sanang mangyari sa atin. Kaya ang sabi dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 119, ito ang sabi. Again, isinulat ang mga bagay na ito para tayo matuto. Sabi dito sa Ecclesiastes, chapter 119 verse 70. Ito ang sabi sa verse 70. Verse 70. Verse 71 should I say. Not 70 but 71. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palutuntunan mo. Now, this is a blessing na tayo po ay tumingin sa positibong pananaw sa buhay. Ano man daw po yung mga naranasan natin sa buhay, anong sabi? Mabuti sa akin na ako'y napighati. It's good for me na ako'y umiyak. It's good for me na ako'y nagkaroon ng bagabag sa buhay. Bakit? Natuto daw siya. Anong sabi? Upang aking matutuhan ang mga palutuntunan mo. Yung aral ng nakaraan, mga nakarang mga araw. Why we need to learn the hard way? Opo, why we need to learn the hard way? Pero nakabuti daw sa atin para maalala natin ang ating mga pagkakamali. Which is good. Dahil may maalala natin ang kabutihan ng Ama sa kanyang pang-araw-araw na ibinibigay na pagpapala sa atin. Ano po? So, talasasin po natin ng kwento kung bakit ito yung aral na ibinibigay sa atin para sa ating buhay. Para maunawaan natin ang mga ginagawa natin ay mula sa Ama at ang pag-iingat na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Huling talata na po natin, pangalawang Pedro, chapter 1.
Verse 5. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa iyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sapagkat yung wala ng mga bagay na ito ay bulag, nang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Anong sabi po rito? Pag wala ka ng mga bagay na ito, na mga mabubuting bagay, ano sabi niya? Makakalimot ka sa lahat ng pagpapala ng Ama sa iyo. Anong sabi niya? Kagalingan, pagpipigil, pagtitiis, kaalaman, pag-ibig. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkakatawag at pagkahirang sa inyo, mapanatag daw sa pagkakatawag. Ano man yung kabagabagan natin sa buhay, ano man yung mga antas ng ating buhay sa oras po ito, kung tayo man ay nangangailangan paminsan-minsan, kung tayo man po ay walang makain paminsan-minsan, magtiwala. Pero sa mga walang makain, sinasabi ng Ama, sabi niya, hindi hahayaan ng Ama na tayo po ay walang makain. Hindi po hayaan ng Ama. Mayroon at mayroon magbibigay sa atin. Bibigyan tayo ng Ama ng kalakasan at ibibigay ng Ama sa atin yung mga tao na makakatulong sa atin para makakain po tayo sa ating mga hapagkainan. Yun po yung ipinangako ng Ama sa atin. Kaya nga sinabi niya, hindi ko pa nakita, sabi niya, na ang matwid ay pinabayaan. Never. Yun po ang sabi ng aklat ng awit. Never na nakita daw niya. And more, sabi niya, ni ang kanyang mga anak ay magiging manlilimos ng tinapay. Meaning, pag pinagpapala ka, kapatid ko, pagpapalain din ang iyong mga anak balang araw. Ano po? Verse 12, kaya't magiging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo. Now, bilang inyong kapatid na nangangaral, it is my job, it is my responsibility, obligasyon ko at responsibilidad ko na ibigay ang aral na ibinibigay ng Rabbi sa akin na ipang-aral sa inyo. At ipapaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo pinatitibay sa katotohanan ng bagamat alam nyo na, pero ipapaalala ko pa rin para hindi nyo makalimutan ang lahat ng pagpapala ng ating Ama. Ano po? Katulad po ng aking sinabi, yung paggising po niya sa atin tuwing umaga is more than enough na tayo po ay magpasalamat. Kapag tayo po ay may pagkain sa ating mga lamesa, magpasalamat po tayo. Pag tayo po ay may kalakasan sa ating pangangatawan, huwag po nating makakalimutan magpasalamat. Pag nakikita natin ang ating mga anak na natutuwa, huwag tayo makakalimot na magpasalamat. Sa lahat ng ating mga tinatanggap, sabi nga ng Apostol Saulo, ako ay natutong magpasalamat kung ako ay meron o kaya kung ako man ay wala. Ganun po sanang gawin po natin. Matuto po tayong maalala ang mga bagay na ibinigay ng Ama sa atin sa ating ikatututo at sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya. Tandaan niyo palagi, ang lahat ng mga mabubuting bagay ay inilalaan ng Ama para sa atin. Maaaring ito'y ikaiiyak natin for the time being. Pero sabi nga sa Roma chapter 8 verse 28, sa lahat ng mga nangyayari sa atin, ito daw po ay para sa ating ikatututo at ikabubuti for our own good. Hindi man natin naunawaan ngayon, pero sa susunod na mga araw, maunawaan natin na itong nangyayari sa ating buhay ay para sa ating ikabubuti. Bakit? Dahil ito po'y galing kay Amang Yahweh, na siyang ating Ama at Elohim, na ating manunubos at tagapagligtas. Kaya mga kapatid ko, alalahanin natin ang mga aral na ibinigay sa atin
Alalahanin natin ang lahat ng mga pagpapalang ginawa ng Ama sa atin. Alalahanin natin ang lahat ng kabutihan ng Ama na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabbi. And I pray na tayo po ay may natutunan at huwag nating kalilimutan ang lahat ng kabutihan ng Ama na ibinibigay po niya sa atin sa araw-araw. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom po at magandang gabi po. Hallelujah.